Ang Usopp at Van Augur ay maaaring maging isang napakalakas na laban sa pagitan ng Straw Hats at Blackbeard Pirates. Ang kanilang laban ay hindi lamang tungkol sa pagbabaril kundi may mas malalim na kahulugan. Mula pa noong nagtapos ang paglalakbay sa East Blue, nagtatanong tayo kung ang paglalakbay ni Luffy ay dahil sa kanyang pangarap o sa kanyang kapalaran. Ang mga karakter na sina Usopp at Van Augur ay mga halimbawa ng pagtitiwala sa kapalaran sa kwento ni Luffy at Blackbeard. Sa buong kwento, madalas na binabanggit ni Augur ang papel ng tadhana. Sa simula pa lang, sinabi niya na ang kapalaran ay resulta ng ating mga kilos at desisyon araw-araw. Nakita rin siya sa tabi ni Blackbeard at Jaya, kung saan nagbiro pa si Teach kung paano nabigo ang isang weird augur sa paghula ng tadhana. Ang augur ay literal na nagpapahula batay sa mga omen, tulad ng kay Usopp. Ano pa ang mas magandang halimbawa ng tadhana kaysa sa isang taong halos nakatakdang matupad ang mga kasinungalingan? Ang tao na ito ay may kakayahan na magdulot ng kanyang sariling tagumpay sa pamamagitan ng pagkukwento ng mga inspirasyonal na kwento na siya mismo ay nagawa niyang tuparin. Ang dalawang sniper na ito ay perpektong magkasalungat sa kanilang mga pinuno, na kumakatawan sa mga taong nagtataglay ng mga pangarap na napakalalim. Nais kong gamitin ang video na ito bilang isang pagkakataon upang maunawaan ang kahalagahan ng tadhana. Ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang kanilang laban ay nagbago ngayong naging si Augur ang Warp Prutas, at kung bakit malamang na siya ang susunod na Sniper King. Sa One Piece, ang mga pangarap at kapalaran ay mahalagang tema, lalo na para kay Luffy na mayroong bagong natagpo ang Sun God Nika Powers. Ang mga pangarap ay mga layunin na nais nating makamit at pinaghihirapan natin upang ito ay magkatotoo. Ang pagkakaroon ng mga kapangyarihang tulad ng kay Luffy ay maaaring maging daan upang maabot ang mga pangarap na ito. Kahit na ang tadhana ay nagbibigay ng mga kabaligtaran at tiyak na kinabukasan, mayroong halos nangyaring isang panaginip. Ikaw ang puwersang handang maabot ang tiyak na kinalabasan. Samantalang ang tadhana ay hindi kontrolado ng isang tao. Si Luffy at Blackbeard ay parehong determinado sa pagtupad ng kanilang mga pangarap. Ngunit may malinaw na pagkakaiba sa kanilang mga pananaw. Sa kabilang banda, sina Usopp at Augur ay magkabilang panig ng isang barya pagdating sa tadhana. Si Augur ay palaging sinusubaybayan ang papel ng tadhana sa kanyang buhay, habang si Usopp naman ay nagpapasya sa kanyang sariling kapalaran sa pamamagitan ng mga kasinungalingan na kanyang sinasabi. Sa tingin ko, may malinaw na dahilan kung bakit pinili ni Oda ang mga sniper na magrepresenta ng tadhana. Ang pagsasagawa ng pagbaril o pamamaril ay isang perpektong halimbawa kung paano gumagana ang tadhana. Ang dahilan nito ay ang agaran na pag-alis ng bala mula sa kamay ng sniper, na nagreresulta sa pagkawala nito sa tamang lugar kahit na bago pa man ito makarating doon. Ang hangin at iba pang mga puwersa ay maaaring makaapekto sa paglipad ng bala. Gayunpaman, ang patutunguhan nito ay may uri ng predetermined na mga pangyayari sa hangin. Ang mga pinakamahusay na snipers ay sinusubukan suriin ang mga puwersa ng mundo tulad ng bilis ng hangin at direksyon. At ang mga ito ay mahalaga para sa kanila upang makuha ang ninanais na resulta. Hindi nila pinapabayaan ang mga puwersang ito at binibigyang halaga ang mga ito sa kanilang pag-aaral at paghahanda. Ang lahat ng mga bala ay nakalaan para sa isang tiyak na patutunguhan at inaalam kung ano ang mga destinasyon na iyon. Ang nararamdaman ng tao ay parang ginagabayan na sila ng tadhana sa isang lugar. Ngunit ang mga taong tulad ni Luffy at Itim ay gusto na pumili ng sariling landas. Kaya patuloy na iniisip ng Augur kung paano nakakaapekto ang tadhana sa mga ginagawa nila. Si Usopp ay halos nag-iba ng pananaw ng tao ukol sa kapalaran, kung saan siya ang nasa kontrol ng lahat. Kapag nagsisinungaling siya, tila nagkakasundo ang buong mundo para mangyari ang sinabi niya. Parang siya ang nagmamaneho ng takbo ng kapalaran, o may espesyal na kakayahan na alam niya kung saan siya dadalhin ng mundo. Sa mga nabanggit, posible na may isa sa mga ito ang maaaring mangyari. Ngunit maaaring kailanganin ang isa sa dalawa. Pag-uusapan namin ito ng mas detalyado sa ibang pagkakataon. Ngunit may isa pang dahilan kung bakit ang Usopp at Agar ay perpektong pagkakasunod-sunod ng kapalaran para sa kanilang mga kapitan. Sina Luffy at Blackbeard. Ang mga karakter na si Usopp at Van Augur ay parehong kumilos bilang mga pangalawang kapitan sa kabila ng kanilang mas mababang ranggo sa kani-kanilang crew. Maaaring magkaroon sila ng mga pagkakataon na sumalungat sa kanilang crew. Tama na si Zoro at Sanji ang mga pangalawang pinuno ng Pirate King. Ngunit si Kapitan Usopp ang literal na nagtagumpay sa pagiging kapitan. Madalas siyang kumilos na parang siya ang nangunguna sa 8,000 kalalakihan. At siya rin ang tatayo kay Luffy at ipaglalaban ito dahil sa Maria. Often, he acts as if he is leading the 8,000 men. Dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa crew ng Blackbeard, partikular sa mga miyembro nila, hindi natin sila madalas makita. Ngunit, ipinakita si Augur kasama mismo si Blackbeard sa isang panel.
Noong una nating nakita ang kanilang crew na magkasama sa Jaya, pinagkatiwalaan din si Alger na sumama sa Whole Cake kasama si Alkiji, na isang bago pa lamang na miyembro ng kanilang grupo. Sa pangkalahatan, ang teksto ay nagpapahiwatig na ang karakter ni John Alger ay batay sa tunay na buhay na pirata na si Van Augur. Ang teksto ay nagmumungkahi na si John Augur ay isang kilalang pirata sa kanyang sariling paraan. Ang tunay na kwentong isusulat sa bahay ay tungkol sa paglilitis kay Josias Burgess, isang pirata na hinusgahan ng isa pang pirata na si Josiah Burgess. Si Josiah Burgess ay kilalang pirata na pinagbasehan ni Jesus Burgess, ang kasalukuyang unang kapitan ng Titanic para sa Blackbird. Sa paglilitis na ito, sumuko si Josias Burgess kay Haring George at humingi ng tawad. Ang tao na pinamamahalaan ang paggawa nito ay inatasan na tuparin ang papel ng isang pirata tulad ni Blackbeard sa totoong buhay habang naglalakbay sa mga kalakal. Subalit pagkatapos nito, siya ay inatasan na husgahan ang ilang mga pirata, kasama na si John Augur na sa huli ay nakabitin dahil sa kanyang mga gawain. Hindi ako sigurado kung magkano ang eksaktong oda ay sumisid sa ito, ngunit ito ay kakaiba na ang pirata na si Blackbeard ay nagbigay inspirasyon kay Sniper. Dahil ang unang commander ng Straw Hats na si Zorro ang humusga sa Straw Hats. Si Zorro ang nakialam at sinabing hindi makakasali muli si Sniper sa grupo hanggat hindi siya humihingi ng paumanhin. Ang crew ni Blackbeard ay marahil nakaranas ng isang pagkakatulad sa kanilang barko, ang sabre ng Zebek, at gayon din ang gagawin ni Oda sa paghusga sa mga karakter na sina Josias Burgess at John Augur. Kahit na gusto ni Usap na panatilihin ang kasiyahan, minsan ay nais ni Augur na alisin ang saber ng Zebek. Dahil sa kabila ng pagiging pangunahing barko ni Blackbird, hindi pa ito na ipapakita sa kwento kahit isang beses. Ang kanyang kawani ay karaniwang sumasakay sa isang kahoy na paraw o anumang iba pang sasakyan. Ang punto ng pagkakapareho ng mga papel ni Alger at Usap sa kanilang kapitan ay mahalaga. Gayunpaman, hindi lamang doon nagtatapos ang kanilang pagkakapareho dahil isinama rin ni Oda ang mga pagbabago sa kanilang disenyo sa pamamagitan ng pagdagdag ng parehong uri ng balbas. Ang Alger focus ay nabanggit ng ilang beses lamang tungkol sa halaga nito sa kapalaran. Ngunit ipapakita ko sa inyo kung gaano ito napakalalim. Binanggit ko ang mga linya mula sa pambungad niya at maging ang linya mula kay Blackbird noong panahon ng pagpapakilala sa cruise. Ngunit kahit na kinuha ng Straw Hats ang knock upstream, sinabi ni Alger na ang mundo ay tulad ng isang malaking gulong na nagpapahiwatig na tutulungan sila ng tadhana na makasama ulit ang mga Straw Hats. Sa Impel Down, sinabi niya na maaaring tadhana ang nagligtas kay Shiro mula sa lason ni Magellan. Sinabi ni Augur na ang tadhana ang dahilan kung bakit nagkita sina Luffy at Blackbird sa baba. Bago pa lumaban si Ace kay Blackbird, nabanggit ni Augur na malapit ang sea train sa kanila, na maaaring makatulong sa kanila na mahuli ang mga sombrero ng dayami. Sa panahon ng kanilang laban, sinabi ni Auger na sila ay nasa isa pang sangandaan ng tadhana. Ang taong ito ay hindi mapigilan sa pagdadala nito, kahit ano pang sitwasyon ang harapin niya. Ngunit ang pinakamahalaga sa akin ay ang pangyayari kapag nagkasalubong ang dalawang tadhana o kapag dalawang tao na may parehong kapalaran o pangarap ay nagkakasama at nakikialam sa isa't isa. Ito ay mga pangyayaring madalas nating makita. Ngunit ang tanong ay paano ito magiging posible sa isang piraso? Ang matututuhan natin kapag sina Usopp at Augur ay naglaban at naging duke ay malamang na ang nanalo ay tawagin na bilang Sniper King. Ang pagkakagawa nito ay maaaring maging isang pangarap ni Augur o kahit anong pinaniniwalaan niya na mas angkop sa kanya.